Bumalik sa dahilan kung bakit ka nagsimula. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang munawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 24, verses 1 to 12, and I read it for you. But on the first day of the week, at early dawn, they came to the tomb, taking the spices that they had prepared. They found the stone rolled away from the tomb. But when they went in, they did not find the body. While they were perplexed about this, suddenly 2 men in dazzling clothes stood beside them. The women were terrified and bowed their faces to the ground. But the men said to them, "Why do you look for the living among the dead? He is not here, but has risen. Remember how he told you while he was still in Galilee, that the Son of Man must be handed over to sinners and be crucified, and on the third day rise again." Then they remembered his words, and returning from the tomb, they told all this to the 11 and to all the rest. Now it was Mary Magdalene, Joanna, Mary the mother of James, and the other women with them who told this to the apostles. But these words seemed to them an idle tale, and they did not believe them. But Peter got up and ran to the tomb. Stooping and looking in, he saw the linen clothes by themselves. Then he went home, amazed at what had happened. Happy Easter po sa inyong lahat. Isang masaya, mabiyaya at pinagpalang muling pagkabuhay para sa ating lahat na naniniwala kay Kristo Jesus. Ngayong pong araw ng muling pagkabuhay, ngayong simula ng isang panahon ng Easter, tayo po ay pinapaalalahanan bumalik sa simula. Ano ang dahilan kung bakit natin ginagawa ang isang bagay? Sa mga nagpapa-healthy, nag-ehersisyo, nagdidieta, balikan mo ang rason bakit mo sinimulan ito. Kapag tinatamad ka na, kapag pagod ka na, kapag sawang-sawa ka na, balikan mo bakit mo inumpisahan ang bagay na ito. Kung ikaw ay nagnenegosyo, kung ikaw ay mayroong pinasok na negosyo, tingnan mo, bakit mo ba inumpisahan ang bagay na ito? Ano ba ang naging motibasyon, naging apoy na nagpaalab sa iyo kung bakit pinasukan mo ito? Sa lahat ng mga desisyon na ating ginawa, na ngayon tinatamad tayo, nawawalan ng gana, bumalik po tayo sa day 1, sa dahilan kung bakit natin ginawa ang isang bagay. Napakinggan po natin sa ating binasang ebanghelyo. Remember how he told you while he was still in Galilee. Ano pong meron sa Galilea? Sa Galilea, alam natin na doon lumaki ang ating Panginoong Jesucristo. Sa Galilea, alam din po natin na napakaraming himala ang ginawa ni Jesus doon. Sa Galilea, alam po natin na doon niya tinawag ang kanyang mga unang alagad. Mangingisda, naging namamalakaya ng mga tao na. Yun ang dahilan. Yun ang unang tagpo. Kaya sinasabi niya sa mga alagad, bumalik kayo sa Galilea. Ano ba yung dahilan? Ano ba ang rason kung bakit niyo sinundan si Jesus? Ano bang naramdaman niyo noon? Ano bang nakita niyo noon kay Jesus? Well, ang konteksto po ng ating binasang ebanghelyo ay ang mga alagad ay sugatan, umiiyak, nade-depress, no? Nawalan ng pag-asa, parang sila yung namatay.
Maiintindihan po natin sapagkat pinagpalit po nila ang lahat-lahat para sundan ng ating Panginoon. At pinatay lamang, nawala bigla, nawalan sila ng pag-asa. Kaya ang paalala ng muling nabuhay na Diyos, bumalik sa Galilea. Ano ang Galilea ng buhay mo? Anong dahilan kung bakit ka nagsimula? Ano ang rason kung bakit patuloy kang nakikibaka sa iyong buhay? Ngayong linggo ng muling pagkabuhay, si Jesus ang ating Galilea. Siya ang pinagmulan ng lahat, siya ang dahilan ng lahat, at siya rin ang ating kasalukuyan, kaya tayo patuloy na nakikibaka sa ating buhay sapagkat alam nating may pag-asa, sapagkat alam nating nariyan si Jesus na muling nabuhay para sa atin. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa muli mong pagkabuhay. Kami po ay nabigyan ng ibayong lakas at pag-asa. Nawa, madala namin ang magandang balitang ito sa lahat ng mga taong aming makakasalamuha. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.